Sir, anong aasahan? Are you going to stop the operation na inside the KOJC? Ang napag-stop na ng operation na ito ay korte. Okay. Sir, baka may mensahe ka sa taga KOJC? Sige lang. Let's just stick with the law. Okay. All smiles po kayo. Sige. Sabi nila sir na meron daw hukay. Yeah, ma'am. I-discuss natin mamaya. Dito. Ito na maghuhukay uli kami. Maghuhukay uli ako So, after the hearing. do you confirm that? Yung excavation? Yeah. Maghuhukay uli kami after the hearing. Tingnan mo, after the hearing, maghuhukay uli kami. Huwag kang mag-alala. General, may tanong lang. Totoo ba na may gold daw doon na nakuha ninyo? Hindi, wala na sana ako rito. Pero bakit tinakpan pa kung mahuhukay ulit? Kasi, very limited ang aming nagagamit na saya na equipment para malaman kung nasa ng tama. So, because of that, na-find out namin we are off by around 2 feet. So it looks like we have a lot of Bubutas things to... ulit. Pero bakit yung wall may butas, General? Bakit yung wall may butas? Wall. Opo. Kasama sa... Ano yung wall doon? Parang sa basement ba yun? Oo. Baka dati na. Butas ba nakita nyo or natakpan? Natakpan na. Baka dati na yun. Sir, yung part, we stick to that. Breathing and life. Movement. LM. Life and movement monitor. So, or... We haven't confirmed that it's people. Makikita nyo. So, Tao sa ilalim ng lupa, 6 meters below the ground. so after the Senate investigation, Meron, makikita nyo mamaya ang aso unless sasabihin naman nila na politicize ang aso. Anong amoy, sir? Hindi ko alam. Hindi ko matanong ang aso. Basta ginekay niya. sir, after the investigation, papatuloy pa rin yung operation? Oh yes, of course. So hindi ba? There is no limit to the implementation of the search warrant. Lalong-lalo na in a situation like this na kung saan there are indicators that the suspect or the subject of the warrant of arrest ay nandun at nagtatago. So as it will be valid and it remains the duty of PNP or anybody serving the warrant of arrest na talagang hanapin, halumpugin hanggat matuntun siya dyan sa lugar na yan. So, hanggat nagtatago siya, hahanapin siya at aarestuhin siya. So, the rules of court, jurisprudence or the law does not provide for a deadline. Hindi naman ito yung 8 to 5 lang, banking days or office days lang, wala weekend. It's really hanggang ma-serve ito. So attorney, so far, theoretically, pwedeng several months sila, okay lang. Or Nandyan indefinitely. sila. Ganun ba? yes, as long as there is reasonable belief and basis for them to say nandun na siya. So far, they say nasa underground siya, meron daw silang ginagamit na equipment at nakikita lang merong tao doon. Hindi naman tinuturo o kaya binibigay sa kanila ng Kingdom of Jesus Christ authorities yung mga susi o yung daanan. So they are authorized to use reasonable means, even reasonable force to effect the warrant of arrest. Attorney, that's an arrest warrant. Hindi ba separate yun sa search warrant? O kapag may arrest warrant ka at hinahanting mong ganyan, hindi mo kailangan ng separate search warrant? Hindi na ho. Mabutit na tanong mo yan, Ami, kasi akala ng lahat kailangan may search warrant. Yes. Hindi ho. Once there is a warrant of arrest, the serving authorities can use that to enter any building. As a matter of fact, they can even break down the doors and destroy things. Yes. Just to get to. So hindi na ho kailangan ng separate search warrant. So hindi Saka kung ano daw yung address, halimbawa ganyan, mayroong several properties si Apollo Kibuloy, hindi daw pwede kang mag-search covered by the arrest warrant kung ano lang yung address na nandun. Hindi ka pwedeng lipat-lipat kung saan-saan. Kasi kapag ganun daw, you're showing na hindi kayo, meron kayong doubt na baka Nandun. wala dun sa isang lugar. Nandun. And you have to apply for arrest warrants for every address. Tama ba yun? Not exactly correct, no? Kasi for example, in this particular case, alias warrant of arrest na ito eh. Kasi yung una, hindi nila na-serve kasi hindi nila alam kung nasaan.
Ngayon, alam na nila. Ah. There's intelligence report, they have reliable information, nandun siya sa loob. So they don't need any. Now, the other thing is, kahit nga saang lugar, kung nakita siya, hindi na nila kailangan humingi ulit ng another warrant of arrest or another search warrant because the arrest warrant remains valid until mahuli at habang nakikita and there's reasonable ground to believe nandun siya sa lugar. Na plano sana ngayong araw. Pati nga kagabi, parang na-confirm naman ni General Torre kagabi. Nakapagsabi ata siya sa interview na magbabalik na naman daw sila maghukay ulit, no? Kaya we were too concerned since during the hearing of the Senate, nagpayag naman siya na ipakabit yung uli, yung tinutol nila ng mga CCTV namin. We took the initiative already na binalik yung CCTV namin doon sa hinuhukayan nila sa basement nila. And then, ano yung reaction ng PRJC and also response na ganito yung gagawin na talaga? Parang maging aggressive na sila, armed na sila. Well, kami naman po ay civilian. Yung mga members ng PRJC hindi po armado. Kaya nga, na-set up kami ni General Torre nung 9th day. Yung pinadala niya yung mga babae na walang mga armas. Actually, prior to that, dami na talaga silang beses na nag-unlimited search. At saka yan yung favorite place nila kasi marami kasi mga babae dyan. At saka admitado naman kami, marami po sa mga members ng POJC magaganda. So kaya siguro maski gabi, alas 10 ng gabi, pupunta sila doon. Ewan ko anong purpose doon, search ba for Pastor Kibuloy o search for beautiful women, no? So yun, ang ginawa ng mga miyembro, yung lawyer na kasama ng mga miyembro na babae, na nag-request sana na, sir, baka pwede namin itaktakan kayo, baka may itatanim kayo ng mga mga explosives, mga armas, no? Kawawa naman kami. Kaya nagpa-search sila. Yung pala, binidyo na yun, para yung pala nagiging propaganda niya. Kayo ba naman, araw-arawin kayo, mas gabi i-search, no? Pang-scam na araw na, 90 yun di mag-isip ka talaga ng paraan, tama na sana. Pero yun pala na set up kami, propaganda pala niya yun. So ang reaksyon is, nung nalaman namin na yun ang plano niya, is of course heightened na naman yung concern and fear. Pero kung ginawa niya yun, wala kaming magawa. Kasi armado sila wala naman kaming arma. Okay. And then, ano yung reaction din sa outcome ng hearing kahapon ng gabi? Umabot ng 8 hours and then ganito ang nangyari na PNP tuloy pa rin ang kanilang operation. Well, I am an optimist. Even if parang walang nangyari, pero meron. Ang meron kasing nangyari doon, alam na ng taong bayan na yung kapulisan ay gumagawa ng mga hakbang at dinideny nila yung ginagawa nila, no? They make false statements. Even if they are already caught, no? They only admit kung wala na silang rason. Like for example, yung tunneling, di ba? Alam naman ng sanlibutan na dininay niya yun, sinabihan pa ako na i-prove ko yung allegations ko. Nung narinig ko yun, sinalence ko yung media at sumama naman. That was already my second challenge So sumama, hindi kami pinapasok. Pero nung pumasok na finally kasama yung mga senador, si Senator Bato de la Rosa mismo nakita niya na 1 day old lang, sabi ng city building official, no? Less than 1,500 yung kanyang hardness at saka hindi pala talaga totoo yung sinasabi niya. So kitang-kita po ng mga tao yung kasinungalingan nung ating nung general po na inatasan na mag-implement ng order. At saka maski nagstay pa rin sila dito, at least nalagay na sa tamang facts, no? Na nakita kasi maski presentation nila halata na yung mga presentation ni General Torre spliced yung rally, no? Kami nang may kasalanan, tapos meron daw kaming dalang mga meron daw kaming dalang mga fire extinguisher. Hindi niya pinakita lahat. Na yung masking video na pinakita niya, ang tao mismo na civilian na kumukuha doon, ang sabi, kawawa naman sila, luuyan nila. Alam nga naman nung kinsa ang luuy doon.
Sino ang luoy doon? Yung mga civilian. Kasi inurdiran niya na i-disperse forcefully at marami pong nasaktan nun at siya pang nangbakit. And then, ang ano naman sir, satisfied pa kayo sa naging presentation niya? May mga nasabi ba siya na na-prove ba niya na Mr. Kibuloy is nandito lang at may underground facility? Wala talaga eh. Kasi nga, yung kanyang mga graph na pinakita, puro kabalbalan po yun. Kasi hindi niya pinakita yun. Yung result ng proton elic, nasyak sila eh. Bakit alam ko? Bakit hindi ko alam? Marami dun sa mga kasama niya mga pulis. Hindi na talaga nag-approve dun sa kanyang mga ginagawa. No? May nagpo-provide sa atin maraming information. Ako nga, minsan nalilito na ako kung sinong paniniwaan. Pero kung if you receive the same information thrice, apat, kasi ang mga misis ng mga kapulisan na yan, no, worried din. Gusto rin sila na hindi masali sa kaso yung mga mga mister nila. So nagpo-provide ng mga information sa akin, ang dami. Alam ko na negative yung proton elic. Yung proton elic is a high, very na I was told, no? Hindi ko hindi ko feel yan. But I was sufficiently informed na it can scan grounds and it can really determine whether there are bunkers underneath or tunnels. 2 beses siya nagpa-test. Ang mahal ng bayad, gobyerno pang nagbayad, no? Anong araw ito sir? They even before they entered here at saka during the time when they entered here, I think day 4 or day 5, nagpa-proton elic siya dito at negative yung resulta. And na-confirm namin yan, kaya nga sinalens ko siya, sir. Ginamit ko yung proton elic, magpa-conduct tayo ng test. Kung negative, alis ka, ayaw niya. So tingnan mo, sinong nagsusunungaling ngayon? Maski na yung scientific equipment sila nagsasabi na walang tunnel dyan, walang bunker dyan, itutuloy mo pa rin. Iba na ang dito. Iba na ang purpose nito. Hindi na pag-serve ng warrant talaga, no? Ang purpose nito, baka merong higher up na or mayroong ibang bansa na nagsasabi sa kanya, you remain there, no? Kasi may purpose kami dyan, no? Kami naman, yung hinukay niya, nagdududa kami na may nilagay dun. Baka may mga equipments doon na makakapag-transmit or emit ng anong information. We don't know. Kaya ipahukay namin yan balik, no? Pahukay namin yan balik, ipa-test talaga namin ano naman yung effect niya sa aming building so that we can properly assess the extent of damages. At saka, pag-file namin ng kasong damages, no, isasali namin yung lahat ng mga pulis na hindi nagpo-provide sa amin ng information. No? So, message ko na rin ito sa mga kapulisan, na especially yung mga sector commanders. Alam nyo, ang iba sa inyo, kliyente ko pa, no? Pag hindi kayo mag-cooperate sa amin, pasensyahan na po tayo, no? Yung mga retirement benefits ninyo dyan, say goodbye to your retirement benefits. Napagsabihan na kayo ng mga misis ninyo na maghanap ng paraan na makaalis dito, kung hindi pa rin kayo makinig, pasensyahan talaga, trabaho ko rin ito. Ano naman masasabi ng POJC sa sinabi ni Torre kahapon na may further diggings daw na mangyayari? Will you still allow? Ay, sir, kung pipilitin mo yan, maski na overwhelming evidence to the contrary states na there is no tunnel and he himself will make the tunnel, that is really illegal. So kung gagawin niya yan, armado siya eh. Paano kami makaprevent? No? So, ang sa amin lang, sana yung mga junior officers niya will try to, convince him not to do it anymore. Kasi sir, mag-file ka lang ng kaso sa ombudsman. The mere filing can stop your, claim for retirement benefits. Alam ko yung iba dyan, retirable na. No? So, wag kayo maging party dyan sa hakbang na yan kasi kabalbalan yan, hindi talaga tama yan. Arrest warrant lang ang dala mo, tapos gawain mo ng intrusive search. Alam naman nila na yung arrest warrant, no, you can only conduct a search incidental to a lawful arrest. Wala nang arrest 15 days na. Bakit ka magsi-search? Alam naman nila yan. Tapos yung opinion pa ng DOJ, no, kami talaga
kami talaga ay very frustrated kasi the Department of Justice is supposed to be the bearer of good tidings of justice to the country. Pero yung interpretation nila, sa article, yung sa Rule 113 Section 10, na yung pwede daw yung mga tao daw, yung mga pulis, magkuha ng mga civilian, no, to assist the arrest. Kung basahin mo yung batas, nagsasaad yun that the police can summon the assistance of certain persons at the time of making an arrest. When you are already in the act of arrest, ang nakasaad nga sa batas ay orally. No? So kung orally, it implies immediacy. No? Hindi yun po pwede na isumon mo sila. Pag ma-search ka pa, gawain mo pa yung search bago ka makapag-arrest. Binaliktad na nila ang proseso ngayon. No? Tsaka if you connect that with Rule 113, Section 11, next section, yung right to break entry is only applicable to police officers. Yung right to break out from the premises is only applicable to police officers, not individuals, no private individuals. So, kung itagpi mo yung Section 10 with Section 11, hindi talaga po pwede yung opinion ng DOJ. No? Pero wala tayong magawa. They are also under instructions by their bosses. No? Awa din ako doon sa pinadala ng DOJ. No? Alam ko na alam nila ang batas. But, of course, if they are under instructions, baka mawalan pa sila ng trabaho. Pero sana, no, sasabihin sana natin yung tamang interpretasyon. Kasi naguguluhan din ang mga tao eh. No? Maski ako, ilang taon na ako nagtuturo ng batas. No? Ilang taon na. More than 20 years na, 25 years, 26 years na. No? Alam ko yun. No? So, pag sabi tapos may abogado na iba, na buti na lang yung Integrated Bar of the Philippines President, no? Na sinabi talaga niya yung kung ano yung tama, no? Kasi this can mislead the people. And if you are a public servant, you are supposedly your job is to protect public interest regardless as to whoever will be affected by your acts or opinions, no? Pero nakaka-frustrate talaga yung ginawa ng mga ating mga public officers kahapon. Further legal actions sa National Justice nangyayari. We have. Yes, we have. And alam mo sa Senate kasi hindi mo pwede itago na eh. I already filed a petition for certiorari sa Supreme Court. No? Una kasi niyan, third day pa lang nag-file na ako sa Regional Trial Court, no? Admittedly. Pero nag-grant kasi yung TPO ko rin on the same day pagkahapon eh. Tapos yung certiorari ko, under the expanded concept, meron kasi expanded concept of certiorari under our 1987 Constitution, which grants the judiciary to look into the acts of other departments, such as the Executive Department, whether their acts have already breached the test as to whether or not they have already acted with grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So, yun ang final ko, pero sabi kasi ng RTC na kailangan pa i-hearing. Tingin ko kung i-hearing pa ito kung gawin yung grave violations dito, so winidraw ko muna, tapos final ko doon sa Supreme Court po. Tapos yung PPO nag-grant naman, and then later on yung nag-file din kami ng motion po doon sa RTC, Quezon City at saka sa Pasig para pag-aralan kung within the parameters pa ba ng warrant of arrest na initial nila itong ginagawa ko ng mga polis. And do you still expect another Senate hearing? Yes, I have requested Senator Bato na during the hearing na dapat sinidye yung adjournment na kung ma-resume man sinidye definitely kasi that is our only way of having some sort of relief while we are awaiting the judiciary to act on our motions and petitions. No? So, nag-agree naman si Senator Bato de la Rosa. We are hoping na next week na naman meron para ma-check naman itong excesses ng mga police po. Okay. Attorney, wala naman tayong na-monitor na drilling activities today? Wala. Alhamdulillah, walang drilling activities ngayon. Hindi nasunod yung declarations kagabi
ni General Torre na siya ako dun sa kanyang declaration na they will resume tunneling activities. Grabe naman. Illegal na talaga masyado. Okay. What about po yung ating scanning po? Itutuloy pa rin po ba natin? Kami, we are planning to do that. No? Okay. We are planning to do that on our own so that we can really show the world na yung scanning provided negative result, and we can use that also for our own purposes if in case this will be brought to what you call this, to court. No? Meron akong unsolicited legal advice kay General Torre. Sir, kung talagang, kasi wala akong narinig sa mga abogado mo na in-advisean ka na tama ata, no? May paraan, kasi sabi mo hindi po pwede yung search warrant, because search warrant only applies to contraband. Yung sinabi niya sir, pakibasa dun sa Rule 135 noto ng Housing Court. The court actually has certain inherent powers, no? And you can file a motion po doon sa Regional Trial Court ng Quezon City and Regional Trial Court ng Pasig City, which issued the warrant of arrest po, sir, and seek guidance if your tunneling activities is necessary and you have to prove the necessity of it, and whether or not it is reasonable that you would conduct tunneling activities in the property of another. And that will be set for hearing po, sir. And during that time, the court will hear as to whether or not your acts or proposed acts are necessary, and whether or not the acts that you would want to do would still be considered or would still pass to the reasonableness test. No? So, pagawain mo yan, sir, we can also introduce our own evidences. Para naman marinig yung rason mo, marinig din yung rason namin. Yun sana ang tama. Yung I'll cite you an example, sir, yung sa Anti-Terrorism Act. Yung mga tao nga na napagkamalan po ng mga terorista, ang ating kapulisan, kung gusto nila itap yung cellphone, hindi personal property pangalan yan. Gusto mo itap, kuha ka muna ng order sa Court of Appeals. I-prove mo yung reasonableness, i-prove mo yung necessity bago ka i-allow ng Court of Appeals Justice. How much more here na property po yan, building yan, iskulahan namin yan, ganda-ganda niya, no? Tapos i-tunnel mo because of your own tip na nandun si pastor doon sa loob. Kung gago yung bumigay sa iyo ng tip na yun at walang alam, nagpaparite-bright lang, who will check the police? Who will police the police? Unilateral yung ginagawa mo, bawal yan, no? Maski sentido común ang gagamitin niyo po. Ikaw, kunyari, may warrant of arrest yung pinsan mo, tapos mapagkamalan ng mga kasama mo mga pulis na yung pinsan mo nandyan sa bahay mo. Ngayon, sa bahay mo doon sa Marbel, tapos pasukin ng pulis yung kasama mong pulis yung bahay mo. Hindi na sila aalis doon. Doon na matutulog, doon na gagamit ng electric mo, ng water mo, doon na maliligo, no? Doon na mag-CR. Ayaw na aalis, 15 days na. Tapos, butasan pa yung sala mo. Papayag ka niyan, sir, tama ba yan? Diba hindi tama? No? Gamitin lang kunting sentido common. I know, pasensya na po, no? Unsolicited legal advice yan para naman mag-guide ka. Naman, wala mo nagsabi sa akin ng ganito. Ako na po nagsasabi sa iyo, si Dean Torion po, no? Sorry po, no? Gawain mo yan, magkikita tayo sa korte. Kung ang korte ay magsasabi, reasonable yan, necessary yan, and they i-require ka yan, for sure. Put up ka muna ng bond, Put up ka muna ng bond. Kung mali ang sinasabi mo, at least yung may-ari, yung GMC, may mababayaran sa ginagawa mo. Okay? So, yan po, sir. Sana pakinggan niyo po ako. Unsolicited yan, pero sa tingin ko, tama ako. Pero kung mali ako, korektahin mo rin ako, kay pwede din ako magkamali. Attorney, mensahe po natin sa mga bar takers from JMC. Yung mga bar takers ko, mga anak, pasensya talaga sa inyo. What I can do to you now is to wish you well and do the best that you can. No? We trained you. We know that you will survive this, and we are praying for you. We are rooting for you. Top the bar, pass the bar. We are praying for you guys. Okay. Kamusta na yung Nakalabas na sila lahat. Nakalabas na sila lahat. Yung 36 of the cases were dismissed. Although I have to be objective, may isa
na may probable cause, yung resistance or disobedience to authority, no? But we have filed a motion for reconsideration, verified motion for reconsideration, and we are hoping that the City Prosecution's Office will reconsider. Sir, is there a way that the KOJC could appeal to the family of General Torre? Because in the live national hearing kahapon sa Davao SP Hall, the Senator Bato appealed to his humanity. Yes. Maybe we can appeal to the family of Well, the good nobody general. can stop us, no? Sa misis po ni General Torre, at saka sa mga anak niya, baka pwede po pagsabihan na medyo marami na po masyadong naantala yung mga estudyante po namin, hindi na nakapag-eskwela. Yung mga miyembro po hindi na nakapagsamba, no? Yung iba pong mga miyembro hindi na nakakatulog sa kanilang mga tulugan po dito. Dahil po yung mga kapulisan ay nandito. Baka pwede niyo po sabihan yung papa ninyo, yung husband po ninyo, ma'am, na tama na, kawawa na po masyado ang mga KOJC members. May kasabihan nga na hindi naman po allowed, consistent with free democracy, that in your quest to implement one law, you will cause the violation of other laws, especially if the law violated is the Constitution itself. Ma'am, pakisabi po kay Sir, medyo grabe na po ang paghihirap ng mga taga-KOJC. So is that the statement of the 8 million members of KOJC? Yes, I think they share my view, and I do hope, ma'am, masabihan niyo po yung husband po ninyo. Please po, ako na po ang nagre-request po sa inyo. Salamat po. Thank you. Thank you po. Tuwan-tuwa ako dito sa video na ito kasi soplak na si Torion doon po sa Senate hearing. Bumubula pa rin ang bibig, kakadada dito sa mga media ng Davao. Isa ito sa mind conditioning. 'Di ba? Talagang pinapalabas nila na napakasamang tao ni General Torre. Sabi ko naman nga po sa inyo, ang isang abogado, hindi po yan lumalaban sa korte para magsabi ng totoo, para lumabas ang katotohanan. Lumalaban sa korte o lumalaban sa kahit saang platform ang isa pong abogado para manalo. At kasama po sa pangangailangan ng kanyang pagkapanalo sa kaso o pagkapanalo sa kahit anumang laban para sa kanyang kliyente ang pagsisinungaling. 'Di ba? So, alam niyo po, napakapangit palang profesyon nitong pag-aabogado kasi parang ikaw ay kumuha ng lisensya para magsinungaling at ikaw ay kumuha ng lisensya para baluktutin ng batas. Kasi kahit na malinaw na kahit sinong nakaupo sa gobyerno ay hindi po mapipigilan ng warrant of arrest nitong si Kibulok, 'di ba? Ay hindi po tumitigil sa kakabunganga itong si Turon. 'Di ba? Katibayan lamang to, talagang effective ang ginagawa ni General Torre, tama ang ginagawa niya, at siya po ay nasa panig ng batas. Bakit? Natapos ang 8 oras na Senate hearing doon po sa Davao City na pabor sa KOJC, pero hindi po napatigil ng kahit sinong senador ang sinasabing paghahain ng warrant of arrest at ang sinasabi po ng batas. 'Di ba? Kinakatigan po palagi ng batas ang warrant of arrest na hawak nitong si General Torre. TOP, binasura. Walang kahit sinong korteng tumututol sa ginagawa ni General Torre. Walang kahit sinong senador, kongresista o kahit ang presidente at vice-presidente. Hindi pwedeng iutos ang pagtigil sa paghahanap kay Kibulok or ang paghahain ng warrant of arrest. So ano pa binubunganga ni Turon? Di ba? Pikon na pikon siya kay General Torre kasi nga po, soplak. Hindi po kayang ipanalo ni Turon kahit lamang yung ganitong simpleng bagay. Bakit? Kasi nga, ang warrant of arrest ay utos ng korte. Walang sino man ang pwedeng pumigil sa paghahain ng warrant of arrest. Yan ang totoo niyan. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayong lahat. Nasan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first.